Yung kaya dalawang babae, kasi yung dalawang babae niya, pumunta rito mamaya. Sila yung pangsali sa beauty contest, yung dalawa. Sabi ni Brother Alvin, papogi yan na lang, ano. Okay, let's sing this song habang wini-welcome natin ang Holy Spirit. Oh Lord my God, when I know consider all the words thy hands have made. Haranahin si Lord. Haranahin mo natin. Thunder thy heart throughout the universe. Once again. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I see the sun, I hear the rolling thunder. Thy heart throughout the universe display. Then sings my soul, let your soul sing. How great thou art, by the Holy Ghost, how great thou art. Then sings my soul. How great thou art, how great, again the chorus. Then sing my soul. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul. How great thou art, how great. Sa Tagalog po, nagpupuri, yani kaluluwa, dakila ka, Diyos ko pinupuri, ikaw sinasamba, dakila ka, Diyos ko, dakila ka, Diyos ko, dakila ka, Diyos ko, The Holy Spirit is welcome here in this place. And let Jesus Christ baptize each and everyone, Lord, and fill us with the Holy Ghost. And then another experience sa araw na ito, Panginoon, ng iyong katwiran, ng iyong kapangyarihan, ng iyong himala, ay patuloy ka na makilala using your words, Lord. Help us, Lord, to declare it, to confess it, to teach, Panginoon, ang kongregasyon ng tamang pagkilala at pagsamba sa buhay na Diyos sa ipon lahat ng kapurihan. In Jesus' name. Palakpakan natin sa iyo. Okay, salamat sa mga musicians. Please go to your seats. Pagpalain kayo ng Panginoon. Anyway, yan ba si Steven, you are there. Asan yung girlfriend mo? Diyan ba? Congratulations. I believe you won. Asan siya? Danica. Danica, anong place ka, Danica? Where is Danica? Ala pa, Danica. Okay. First place ba? Place? Champion ba? Wow! Magkano mga in-goal? Okay, salamat po sa kay Congressman Leito. Wow!
Siya po ang may palaro. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. This life, ang daming wonders sa buhay na ito. There are so many wonders. You cannot explain it because we have a God that is so wonderful, full of wonders, full of miracles. Maluluba ang logic natin, no, sa logic ng Panginoon. Ay ang mahalaga is the acceptance. Tanggapin lang po natin ang ginagawa ng Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Yung ginawa ng ni Ron kanina ay for us to remember na ang kaligtasan natin ay galing dahil sa Kanyang dugo at ang ating kagalingan dahil sa Kanyang laman. Amen. Na nahirapan para po sa ating kaligtasan. We should never miss the truth of the Lord. At nais ko ibahagi po sa inyo as fast as I can. And let's start sa paghalukay sa malalalim na bagay ng ating Panginoon. We will talk about three important things. The three fruit of the Holy Ghost. Pansinin po ninyo, I'm not using S fruits. Only fruit. Sa paniniwalang sa isa lang nang galing ang bunga ng Espiritu Santo. Sa isa nang galing, sa Diyos nang galing, sa Holy Spirit. At yan po ay, sabi nga, ay lungkoy-lungkoy. To be exact na binanggit po sa Biblia is 9 actually, more than 9. Marami pong binabanggit ng Biblia patungkol sa fruit of the Holy Ghost. Kaya pag-uusapan po natin yan ngayong araw nito. And siyempre, talking of righteousness, walang iba, again, tinimbang tayo ngunit kulang. Our works are not enough. Our being religious ay hindi enough para po tayo ay maging matuwid. Nagkataka lang po ako sa tao sapagkat this is very natural at very ito ay laganap na inaangkin ng tao ang kaluwalhatian. Nangangailangan talaga siya ng pakikipagdigma. Sabi nga na isang nagturo ay isang kakilala ko, lahat tayo may yabang. Meron lang ubod ng yabang. From Pastor Arnel Manala, yung siya pa may sabi na. Ngayon, ang kailangan po natin, defeat that spirit. Kasi if we want an higher anointing, if we want the presence of God, do not touch the glory of the Lord. Huwag mo haagawan ng glory ang Diyos. Ito ay pakipagdigma. Kaya sabi ko sa inyo, one thing na mahirap i-maintain ay ang kayamanan. Ang pagiging mayaman, ang pagiging pogi, ang hirap i-maintain po niyan. Amen o ba? Ang pagiging kilala. Kasi halimbawa na nasanay ka sa isang taong mayaman, alam mo mayaman siya, alam mo mayaman ka, and then sa takbo ng buhay, sa routine ng buhay ay sabi nga ng mundo ay parang gulong. Minsan nasa ilalim, sabi po yun ng mundo, hindi po yun ang sabi ng Panginoon. Ayan, kaya po kaya it's very hard na talagang sa mga ganong sitwasyon. Ang mahalaga po, we have a God. Pero tayong Diyos na susupla at tutulong na tayo ay magbago. Amen ho ba? Amen. Kaya po, kaya being humble ay talaga po usapin po yun. Laking usapin po yun. Sabi nga nakikita ko, it is hard to be humble when your tank is full. Di ba? Nahirap maging humble kung marami kang kwarta, puno ng gasolina yung tangke mo. Di ba? Sabihin, you are filled. You are full. You have everything. Yan. Mahirap maging humble daw po yan. Kaya, again, our salvation, ang destination natin ay dahil kay Kristo. The heaven, which is our destination, is because of Jesus Christ. Sabihin nga natin, Jesus. 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 Amen. Actually, ang Diablo ay nahuhulog sa kanyang trono, sa kanyang upuan, pag nadidinig niya ang pangalan Jesus.
There is magic in that name. Sabi nga ni Jesus Christ, in my name. Hirap naman po baguhin yan. Ano po? In my name. You shall cast out demons. Hindi natin pwedeng baguhin po yun. Amen ho ba? Amen. Ito ay nakaselyo. At ang mahirap lang sa iba, hindi ginagamit ito. Kaya yung devil, yung demon ay namimihasa, nakatira. They don't consider this na isang doktrina ni Jesus Christ. Bago po natin sabihin na hindi totoo yan, buksan niyo po ang Matthew, Mark, Luke, and John. It is one of the best doctrine of Christ. Sabi nga ni Jesus Christ dumarating yung devil, sabi niya, is nothing in me. Baliwala siya sa akin. Amen. Kaya po, yun po yung sa Ephesians 6:12, ang atong tunay na kaaway ay principalities in the air. Yun po ang tunay na kaaway. Kaya po, hindi natin ma-enjoy the peace, the joy, and love, and righteousness dahil nga po because of our enemy. His enemy. Malapit na po siya, alam na po niya, ang devil po, alam niya ang kanyang ending. Alam na po niya kung hanggang kailan po siya. Malapit na malapit po ang kanyang tunay na paghukom. Ang tunay na kalalagyan ng ating. Ang hell po ay ginawa ng Panginoon para sa dyablo. Tandaan po ninyo, unang nilikha ang hell. Kaya yung dahil sa anghel ay nagrebelde, ang 1/3 ay sumama kay Satanas. Kaya ang Diyos ay gagawa ng impyerno para meron siyang paglagyan. Kasi mahirap naman po nakasama natin lagi si Satan. Amen ba? Amen. Okay, okay, very very well known ang God. Kahit saan ka magpunta, Muslim, in Czech, Thailanders, Chinese, very popular ang God, ang Diyos. Naniniwala sila sa isang creator, sa isang makapangyarihan. Pero merong details ang banal na kasulatan. Ang isang sasakyan na hindi na detail ay ala pong kwenta po 'yon. Ano po? Kahit na luma yan, pero pag dumating sa detalye, ayan po ay masarap gamitin at mabango po yan. Kaya pag nakikita po yung sasakyan ni Brother Charlie Bayoko, lumalakas sa loob ko, no? Yung 4x4 na susuki dyan. Okay, nakakataas ng moral. Kaya pag nakikita kayo mga motorsiklo ni Alex, hindi makikita yung motorsiklo ni Alex eh. Kasi nagpapaharap sa akin dito sa Bangabela. Ano ba problema, brother? Pera, lahat problema, pera. Amen? Sino rito ang problema sa pera? Okay, kaya po ang ating apuhatin ay makilala ang Panginoon. Sapagkat sa Kanya nanggagaling ang tatlong ito. Love, peace, and joy. Meron ba kayo ng tatlong yan? Mag-focus tayo sa tatlo po. Kaya let's talk about that. Again, sino ang mayroong karapatan at mayroong lisensya na lumigaya? Tayo po yan. Amen. Yung love, peace, and joy yun po ay para po sa atin sapagkat yun po ay bunga ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang Holy Spirit. Amen. Kaya mahina pa yung palakpak nyo kasi hindi nyo masyadong nararanasan. Masarap pong maranasan ang peace and joy and love. Napakasarap po yung maranasan. Kaya lang po ay may peace of mind ka ba ngayon? Meron? Tingnan natin kung meron ha. Let's talk about this. Ulitin ko po, sinong ating katwiran? Bakit tayo naging matuwid? Bakit tayo naligtas? Dahil kay Jesus Christ. Huwag niyo ipapalit ang works. Ephesians 2:8 and 9. Ano sabi ito sa Ephesians 2:8 and 9? Pakibasa. It is not of yourself. It's a gift of God. So no one should boast. Pakibasa po ito, very important po ito. Siguro kalimutan niyo yung ibang talata pero yung kakalimutan nito.
Sapagkat ito ang ticket natin to heaven. Manny, please. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Pakitagalog mo, Iha. Sa tinding, meron kang Tagalog Bible ngayon. Pakiharap mo. Ephesians 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Okay, when you say kaloob, hindi mo binili. Hindi ba? When you say gift, you go, anak, nakatanggap ka na ba ng regalo na birthday mo? Meron na ba? Meron na. Parang kumakain kayo ng lechon kapon. Meron ba lechon kapon? O nung nakaraan yon? Ha? Kahapon ba yan? Naka-post? Ay, nakaraan, oo. Pero gusto ko mo nang gumalaw yung bituka niya. Sarap ng ulam ngayon. Pinagtingin ako ni Nepo. Luto yun. Si Alvin ba o si may kagagawan? Si Lisa, nasa kanya lahat ang gift, ano? Amen. Gift of cooking, gift of cooking. Meron siya gift of admin, biro mo, alagaan niya dalawang babaeng magaganda yun, di ba? Meron siya, nasa kanya yung maraming gifts. Tapos lagi siya tumatanggap ng gift kay Alvin. Hindi mo ba every 15 and 30th ba? O one also month. Alam ko pa kay alam doon, no? Ang mahalaga tumatanggap si Lisa ng gift kay Brother Alvin. Okay, so pag-usapan po natin mahalaga po ito. Ang joy ay 155 times results. Ang peace ay 392. Ang love is 278. And then we have no peace, we have no joy, we have no love. At tinulong ko sa inyo about the opposite of love is hatred. Di ba? The opposite of, ano pa bang opposite ng love? Fear. Perfect love casts out fear. Kaya mahirap pong umabsent talaga eh. Kasi mamimiss mo yung aral, hindi ka naman maulit-ulit na. Kasi sayang naman yung mga linggong darating, mainom yung bago. Ako po yung masaya pag sa bago, may bago. Di ba? Masaya tayo pag may bago. Sino masaya din pag bago damit? Hey. Ha? Di ba masaya natin? I'm fond of shopping. Eh, iba yung masaya lang sa shopping. Yes. Marami, normal din. Akin masaya pag sa shopping, eh, no? Abnormal tao eh. Di ba, Sister Doreen? Sa mo ba, binili yung damit? Sa mo ba, in-order yung damit noong isang linggo? Oo. Bagay na bagay kay Sister Doreen. Yes. Alam mo niyang pumili, no? Strike yung pinili niya, kaya mukha siya matangkad. Yes. Patay yung kulay red kasi birthday ng anak. Yes. Di ba? Magaling po talaga kasi po yaman na naisip yung kanilang pamilya, negosyante po yung pamilya nila. They are, sila po yung pamilya na mayaman dito sa pulong buhangin ng araw. Yes. Doon po nanonood si Nepo ng TV sa kanila. Hindi ba naliligaw si Nepo nanonood na ng TV doon? Naka-okay doon sa bintana ni Sister Doreen. Pinapapasok kami sa loob. Okay, dahil kaya we're talking of love and joy and peace. Kaya ma-experience natin na alam kong kwenta ang isang religion na hindi mo nararanasan ito. Wala siyang kakwenta-kwenta. Ang isang aral na hindi nararanasan, hindi alam kong kwenta yon. Kasi ano lang po kung pagiging religious, huwag na po tayo malis sa dati. Hindi ba? Okay, kaya lang hindi po ganun kadali ipamukhay si Kristo. Hindi po siya ganun kadali. Sabi nga hindi natin siya nakikita. Ang kahapon pinag-aralan natin, sino nakakita kay Jesus? Wala. Kwento. Di ba? Kwento. Biblia. Kaya sasabihin, naniniwala tayo. Totoo naman, konti, manipis. Kaya kung minsan pinamumuhay natin kung ano yung gusto natin, kung ano yung takbo ng mundo, kasi talaga namang hindi natin kilala si Jesus Christ. Sa totoo lang. Kasi kung kilala natin si Jesus Christ, ay ang mga bagay na ginagawa natin ay talagang nakakatuwa, di ba? Nakakagalak. Fruitful siya.
Dahil hindi natin masyadong kilala, dahil biktima po tayo kasi na, tingnan niyo po, hindi mahalaga sa sanlibutan ang religion. Sa mga high school and colleges at saka sa elementary, meron bang subject na religion? Wala. May subject ba Christianity? The private school. Sa private siguro ay kung binibigyan niya ng grades. Yung high school po meron. Meron ba? World religion. World religion. Sa college optional. Pero hindi siya direkta kay Jesus Christ. O di may kakultuhan. May kakultuhan. O kasi nga, alam niyo ang ibig sabihin ng kulto? Siya yung tama, isa lang mali, kulto na po yun. Naintindihan niyo ba? Yes. Ang kulto, hindi yung puro mali, walang tama. Ang kulto, walo tama, dalawa lang mali. O siya man tama sa 10, isa lang mali. We must be very careful. Dahil ang Diyos ay hindi natin nakikita, sabi ko nga, hindi nyo nakikita, naniniwala kayo. Sabi ko nga kahapon, ay ikaw ba yung pakakasal sa isang tao hindi mo nakikita? Di ba? Di ba inaamay-amay pa yung buhok niya kung pwede sa'yo, di ba? Pero hindi mo siya nakikita. Paano ka magpapakasal at paano mo tatanggapin siyang girlfriend o boyfriend na hindi mo siya nakikita? Kaya, how hard to be a believer? Amen. Kaya kailangan ng effort. Sabihin ko natin, mag-effort ka. Effort May ka. kausapin mo, pwede mo kausapin. Mag-effort ka. Effort ka. Yan. Kaya nangyari, hilaw. Sabi nga ng Biblia, tinimbang ulit kulang, hilaw ang pagiging Kristiyano. Kaya yun po yung ating itinuturo na maging mahinot tayo. Amen. Nagka-problema lang sa ganon, ayaw na. May nakaaway lang, ayaw na. Gaano ka makatibay ng pananiwala sa Diyos? Ipagpapalit mo ba ang Diyos sa pag-aaway nyo? Ipagpapalit mo ba ang Diyos sa kahirapan? Ipagpapalit mo ba ang Diyos dahil sa kaibigan mo? And it happens every day. This happens every day. Amen. Kung walang answered prayer, sasamba pa kayo sa Diyos. Siyempre, alanganin na. Hindi, wala yata Diyos. Kaya nga may kantang, natutulog ba ang Diyos? Kaya marami tayong ugaling sablay. At mas madalas pa tayong malungkot kaysa maging masaya. Madalas pa tayong magalit kaysa magmahal. That's reality. Yung mga milyonaryo pinag-uusapan sa oras na ito, they have everything. Kaya nilang bumili ng helicopter, jet plane. Pero hindi lahat ay masaya. Meron ngayon na nasa hot seat. Meron ngayon na nilalait. Let's talk about this because we are still in this earth. Pag-usapan natin kasi nasa earth pa rin tayo, alam natin ito nangyayari. I want you to be happy, to be joyful. Ang sabi nga ng Biblia, unspeakable joy. Napakahirap sabihin, napakahirap. Ano sa Tagalog unspeakable joy? Tintin? Pakitin na mga, i-type yung unspeakable joy, lalabas po yan. Nandiyan ba kayo? Amen. Palakpakan nga natin si Lord, amen? Okay. We are thinking that we are righteous. Yun ang laging problema. Tingnan niyo po, sa Matthew 5:20, "For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven." Maliban doon na mahigitan natin ang katwiran ng mga Pariseo at Saduseo. Ano yung sabihin ng mga scribes? Yung Sadducees. Ano yung sabihin nun? Gano'n ba sila ka-righteous sa kanilang pananaw? Bawal kumain na hindi naghuhugas ang kamay. Batuhin ang babae hanggang sa mamatay o lalaki kung pag nahuli sa pakikiapi. Gano'n katindi. Hindi natin kayang gawin ang ginagawa ang paniniwala ng mga Pariseo at Sadducees. Huwag kang gagawa sa araw ng linggo. Lahat po yan, sinalungat ni Jesus Christ yan.
Alam niyo ba yan, di ba? O si Jesus Christ, ano masasabi mo ngayon? Nahuli siya pakikiapit sa akto na pakikiapit ng babae ito. Ano ngayon ang sasabi? Ano ngayon ang stand mo dyan? Anong tayo mo dyan? Ano sabi ni Jesus Christ? Sumagot, unang bumato ay walang kasalanan. Okay, tingnan niyo. Itong, Tingnan niya, ang pag pinag-aralan natin, their laws, yung paniniwala ng scribes and Pharisees, walang papasa po sa atin. Pero sabi niya, maliban na malagpasan ninyo, maumusan ninyo ang pangangatwiran ng mga Pariseo at Skriba, hindi natin kaya. Grabe ang kanila higpit sa utos, sa batas. Bawal makipag-usap sa ang Hudyo sa ibang lahi. Yung may mga kultura silang ganun eh. Amen ho ba? Amen. O, di ba? Kaya, hindi natin kaya. Kasi ganun yung paniniwala ng mga Hudyo. Yun ang paniniwala ng mga Hudyo. Ng mga kaibayo ni Jesus Christ, pero hindi naman nila nagagawa. Alam nila ang utos, inyuutos silang gawin, hindi naman nila kaya sundin. Kaya nga, kailangan mamatay si Kristo. Amen. Naintindihan niyo ba? We cannot exceed the righteousness of Pharisees. Hindi natin kaya. Ngayon, na-exceed na kaya ni Jesus Christ more than their loss. Sapagkat si Jesus Christ ang ipinangakong Savior of the world. Hindi natin kaya sumunod sa 10 utos, pero si pagdanampalataya ka kay Kristo, you are righteous because of Jesus Christ's righteousness. Yan lang po, na tayong righteous. Amen mo ba? Ay napakasaya, napakainam. Heaven. We are bound to heaven. Masaya ho ba yun? Hindi. Amen. Bakit parang hindi tayo masaya? Parang pinagpapalit natin sa pansamantalang kaligayahan. Amen mo ba? Amen. Halimbawa na, may guest tayo si Marian Rivera. Masaya ba kayo? Hindi. Kaya po, ito yung ating kalalagayan sa ngayon. Kaya, sa awa at habang ng Diyos, maituro po natin, lumigaya man lang tayo sa araw na ito, sa iba mga araw, maintindihan po natin ang tunay na kaligayahan. Amen mo ba? Amen. Siyempre, ang tao maligaya pag bagong bili tablet. Pag may nagregalo ng TV, 55 inches. Di ba? Amen. Amen? Napapalakon darling ko, no? Tapos may tumawag ko sa darling ko, sige, bumili ka ng rice cooker. Hindi naman pwede rito ang 2 kilos, 3 kilos. Ilang kilos ba yung binili mo? 3 to 5 5 kilos. O, tingnan mo. Ay, biglang may tumawag. Sige, bumili ka. Amen. Bayaran mo pag mayroon kang pera. Hindi masaya dahil mayroong bagong rice cooker. Eh ngayon, sana gayahin nyo sana si mag-asawang Lisa. Pag nagdala ng ulam, may juice pa. May yelo pa. May juice pa. May yelo pa. Iyahatid pa ni si Brother Alvin dito. Ay, nagigising kami sa tawag niya para dalhin yung pagkain, hindi ba? Kaya sana maraming Alvin na sa bagay. Marami namang gumagawa dati nito. Amen? Amen. Sana matigdagan ang gagawa nito. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Okay, alam niyo na po, ano po? Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, Romans 3:22. Kasi baka makalimutan natin si Jesus Christ eh. Oo, di ba? Lalo yung nag-champion ka sa K-Pombo, sa volleyball, at yan yung kanyang darling niya. Magkano ba money involved? Meron ba? Ano po? Sa district po. Sa district, magkano? Bulong mo lang sa amin. 300. 300,000?
Wow. Oh. Minamanilangi ang yan ni Nicolas. Sana all. Praise. Sana all. Di ba? Amen. Kaya yun ang mga ibibigay sa UIC, mga champions. Amen. Amen. Mga champions. Yes. Ang mga pinagpala, laging binibili regaluhan eh. Kaya tayo mga pinagpala. Amen. Sabi sa katabi mo, pinagpala ka. Para Wala ka. Hallelujah. Sige, simulan na po natin. Amin natin pag-usapan yung pag-ibig muna pag-usapan natin. 3:17. Okay, kanina, mayroon akong hiniling na unspeakable joy. Sino ba yung, ano sabi dyan? Kagalakang di masayod. Kagalakang di Kagalakang di masayod. First Peter 1. Okay, huwag hindi natin hanapin kila Alvin kasi mga tigal-late yan eh. Sa Tagalog yan, masayod. Alam niyo ba masayod? Kagalakang di masayod. Unspeakable. Hindi maipaliwanag. Hindi maipahayag. Dorsey, hindi maipahayag na kagalakan. Meron ba kayo nun? Amen. Okay, tayo pa pag merong problema at may kalungkutan, at namatayan halimbawa lang, sagad-sagad yung ating matinding kalungkutan, di ba? At tayo mayroong napakalaking problema, tayo tumatawa, umiiyak. Para nawawala na tayo sa ating sarili. Di ba? Yung delikado po yun. Kasi nasa gitna ka ng matinding krisis, tapos tumatawa ka, tumiiyak. Parang konti na lang yun, malapit-lapit na yun. Okay, tama. Pero yung you are nagagalak, yung meron kang di masayos, nakagalakan. Amen. Ayun, naranasan niyo ba hindi masyado? Di ba? Di maro. Kasi nakabase tayo doon sa may happenings ba? May regalo ba? Nangako ba? Dumating ba? Nagbago ba? Tayo ay doon nakaasa. Paano kung wala lahat? Kaya we need to understand this. We need to understand all of these things. Sige, basahin natin yung 3:17 that Christ, Ephesians, may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Rooted and grounded in love. Pakisa, Tagalog pakibasa din. Ephesians 3 verse 17, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Mag-ugat at magtumibay. Hindi lang yung simpleng pag-ibig. Hindi ba gawin natin yun? Sabihin mo, sabi mo, mahal kita. May ugat ba yun? Wala. Nagtumibay ba yun? Wala. Wala. Kasi sinunod lang yung sinabi ko, di ba? Hindi yun ang ibig sabihin dito eh. May mag-ugat at tumibay ng tumibay. Yung pag-ibig na sinasabi ng Biblia, mag-uugat siya. May ugat na ba yung pag-ibig nyo sa kapwa? Wala pa rin. Very conditional. Pag minahal niya ako, mamahalin kita. Pag na-meet ko yung need ko sa iyo, okay tayong dalawa. Merong isang kwento dyan sa Google natin, yung babae nakasandal sa sports car. Nakikipagkilala yung lalaki lumapit. Sabi ng babae, meron akong boyfriend. Sabi ng babae, maganda yung babae, sexy. Tapos ay, talibang eksena, yung babae nakasandal na sa pinto, hindi na sa may hood sa pinto. Lumapit yung the same guy, bubuksan yung pinto. Siya pala may-ari. Eh di wala nga akong boyfriend eh. Wala akong boyfriend. Ganun po ba? Kabilis ng mga pagbabago ng mga pangyayari. Di ang kaligayahan saan? Unti-unti. Hindi po yun yung kaligayahan na nag-uugat. Hindi po yun yung pag-ibig na nag-uugat. Amen ho ba? Amen. Ang pag-ibig na nag-uugat, galit na sa iyo yung inibig mo, mahal mo pa rin. Amen.
At meron dito taong ganon. Hindi na sa pinapansin pero mahal pa rin niya. Kasi nag-uugat na. Amen ba? Amen. Yun ang kailangan po natin. Kung hindi ka man niya pinapansin, mahal mo pa rin siya. Amen ba? Sister Perly, mahal mo ba kami? Kaya nga dito ka, di ba, Sister Perly? Sabi nga natin kay Sister Perly, Sister Perly, we love you! We love you! Natin si Perly. Naging very busy si Perly, Nueva Ecija, Baguio, kapit-bahay lang niya, Baguio. Sana all. Balipat-lipat po siya kasi sa mga anak niya, mga negosyante. And nasa ito, 3:19. And to know the love of Christ which passeth knowledge, that you might be filled with the fullness of God. Sa Tagalog, please. Verse 19, At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Ito, masayod naman. Di masayod na kaalaman. Tama ba yun? Ano? Di masayod na kaalaman ba? Sabi natin? Amen. Na To di know the love of Christ. Ibig sabihin, hindi pa natin talaga alam. Kasi madali tayong magalit, madali tayong mainis, madali tayong matras, madali tayong gumanti, madali tayong mag-revenge, madali tayong bumukol. Sign po yun na hindi pa natin ang definition, alam, definition of love. Yes. And tayo ay natatabunan ng pagmamahal sa mga bagay sa sanlibutan ito. We are victims. If I will not preach this, who will preach? Kasi ang maraming tao, ba't yan dyan? Eh, mayaman yung church namin. Ba't yan dyan? Sikat yung aming church eh. Ala ko sinasabi, hindi ko sasabi ko sino, ano, hindi ako naninira ng church. Pero actually, yun ang belief. Marami. Magkano may ka-offering sa inyo? Hindi ko masabi sa amin yung offering. Yung offering natin, hindi ko maisabi. Kasi alam ko natin yung sitwasyon. Pero meron namang himala ko minsan. Meron namang kuminsan 6 digits pa. May nagbigay na ba ng 6 digits dito? Huwag lang 3. Amen. Pero minsan may himala, di ba? May himala. Meron talagang nangyayari yun. Pero actually, minsan ganun talaga. Kailangan ang pag-ibig eh. Ano? Hindi masayod na pag-ibig. Yun ang ibig sabihin. To know the love of God. Hallelujah. Sana maintindihan natin natin mainom kami. Yung ba umibig ka sa hindi ka ibig-ibig? Kaya, just pray. Kung wala pa tayo dito sa area mo to, just pray. Pray, iyak ka sa Panginoon. Kasi yun ang unang solusyon eh. Manalangin ka na magkaroon ka ng tunay na pag-ibig. Kasi may hilig-hilig natin gumanti. Hindi po dapat ganon. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi ganon. Sa 3:20, Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above. Ang sino makakagawa nito? Ang Diyos lang eh, no? Exceeding abundantly above all that we ask or think. Higit pa sa ating inihingi, inaasahan ang ibibigay ng Diyos. Ganun yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen. Amen. Ganun yung ginagawa ng Panginoon. Ako ay matalas kong banggitin yung buhay ng mag-asawang Alvin. I was blessed by their lives. Kabago-bago nila dito. So, siguro sila isa sa pinakabago sa UI. And they are sending loves, sending loves through us. Tinuturuan tayo magmahal sa kahit hindi ka kilala masyado. Eh kasi yung nga nagdala dito, wala ngayon eh.
Sila nandito ngayon eh. The whole family. At pangalawang beses na sila ay nagkapakain sa the whole congregation. Yung mga na, they never think of negative about us. Ang nagawa lang naman natin sa kanila, tayo ay magpuri sa Diyos. Basahin natin ang banal na kasulatan. And they never think of negative. Pero paminsan tayo na napakatagal na, we think of negative. We must have that love, the Messiah na pag-ibig. Have the love of God. And this is because of the miracles of God. Ito yung wonders of God. Ito yung hindi natin kaya ipaliwanag. Ito yung maluluma ang logic mo rito. At yun ang Diyos natin. Maluluma ang logika natin dito. Kasi pag ikaw ay nagmarunong sa mundong ito, ikaw ay isang mangmang. Pag ang sinunod mo ay karunungan na sa libutan ito, isang kamangmangan. Kaya dahil po tayo. Di ba may kanta, sino nakakalam na masyado tayong seryoso? I've got joy, joy, joy down in my heart. Sino nakakalam ng sayaw? Kaya sa lama? Sino nakakalam? Alam mo? I've got peace, peace, peace down in my heart. Down in my heart. You, I've got love, love, love down in my heart. Amen. Eh kami sana, we are so intelligent. Huwag natin kantahin yan, bakya yan eh. Anong bakya? Yung pag-ibig dapat nasa puso eh. Yung kapayapaan dapat nasa puso eh. It is not how modern we are. It is not how new the song that we sing. Amen? Ano ba yung kantang I follow Jesus with the word follow? Yung lumang kantang follow, may kwento kasi doon. Sino nakakala? I have decided. Yeah. I have decided. Natinig niyo yung kwento nito? Yung root story nito. Yung author nito, kung bakit kinanta ito. Nagkaroon ng Wesley Revival ba? Nagkaroon ng revival sa napakatagal na panahon. At isang pamilya po, isang mag-asawa, isang pamilya, ang na-revive sa Welsh Revival. I believe Welsh Revival. And then, handun yung revival spirit sa kanila, handun yung pagkabuhay ng espiritu sa kanila. Pumunta sila sa isang lugar. Isang lugar na matatapang ang tao. At they shared the love of Christ. Eh, mahigpit pa yung pinaka-leader doon. Sabi niya, renounce Jesus Christ. Tumigil kayo. Eh, hindi tumigil yung lalaki, yung mag-asawa. Binaril yung dalawang nila anak. Patay. I-renounce niyo ba? I-renounce niyo ba? Binaril yung kanyang asawa. Patay. I-renounce mo si Jesus Christ. Ano yung kanta? I have decided to follow Jesus. They all died. Anong chorus nun? No turning back. No turning back, no turning back. Nakaranas na ba tayo ng ganang persecution? Ako meron. Nag-share kami ng worship dito sa area to. Isang kamag-anak ng isang buo ko umawak ng batong ng kalaki. Wala kami ginagawa. Just sharing the worship God. Kasi open to. Nag-share kami ng worship. Open yan. Galit na galit sa akin without reason. Ganun, pinsan buo. Sabi ko, anong dahilan para humawak ka ng bato para aking butuhin? And he died earlier. Bakit naman tayo nagpunta rito? Hindi naman nagpupunta kailanman dito sa bakuran na to. Kailanman hindi siya nagpupunta. And before he died, nagpunta rito. Nagpapagawa ng grass cutter. And then, died. Amen. Bato, dito. Bato. Hindi iba sa akin. Hindi kami makaraos sa daan.
Grabing persecution dito. But I never give up. Amen. Saan ako pupunta kung ako ialis kay Kristo? Saan ka pupunta? I know the love of Christ. I know the peace of God. Yun ang kailangan po natin. The love of God. Kalaban ko lagi, oras, yan ako. Okay. Unto Him, 3:21, be glory in the church of Christ, Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Hindi ko na po papaliwanag yung bagay na yon. Sa Philippians 4:7, we are talking of peace. Pag-usapan po natin ang peace. Ano yung tinalakay natin? It is the love of God. Okay, Philippians 4:7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. And the peace of God which passeth, pakibasa sa Tagalog. Philippians 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ito na naman, di masayod na Ng pag-iisip. pag-iisip. Ano yan sa Philippians 4:7? And the peace of God which passeth all understanding. Iba yung medyo may tapos that passeth all understanding. Pag tinagalog nyo, hirap na intindihan. Malalim. Deep peace. Na sinasabi rito. Okay ho ba kayo? Meron ho ba kayong kapayapaan sa oras na ito? Amen. Pag dumarating ang due date sa mga bills, may kapayapaan. Amen. Pag mahina kita sa isang linggo, may kapayapaan. Hindi makasagot si Alex sa malakas. Amen. God is good. Masakit po kasi. Ganun talaga, Brother Alex. I know, yung source ng income natin, hindi siya ganun kadali. But we need you. Kailangan namin dito. Amen. Hindi, we are not after this. Sabi ko, makarating ka lang dito, may gagawin ng Panginoon. Kasi maybe hindi ko na ito maituro eh. No? Kasi kung ang kapayapaan mo, simba ko ng sapa, ano na? Tatanda ka kagad. Tingin mo kami sister doon, batang-bata. Yes. Hindi naman kadalian ang buhay ni Sister Doreen. Ito mo di ba, si Selo ang pinakamabait. Kasi hindi nagsasalita eh. Yes. How about ibang yung siblings ni Brother Selo? Mahirap na lang ng kwento, ayaw natin buriin ng kwento. Pero meron siya pa isang mabait at isang mabait na mayaman. Si Engineer Nestor. Amen. Hopefully matuloy ang Bible study sa atin. Hindi nila na itatanong. Huwag nyo na itanong. Amen? Okay. Pinasa mo ng tintil, yung di masayod din, or iba pagka-paniwala dyan, pagka-translate. Or where do you get your peace of mind? Saan nyo kinukuha ang peace of mind? Brother Alvin, sa malayong lugar mo sa barko, sa dagat, paano ka nagkakaroon ng peace of mind? Do you get that peace of mind sa lugar na yan? Meron naman. Ano ginagawa mo? Ano nasa isip mo pag ikaw ay nasa laot? Naisip ba si sister? Siyempre. Oo nga, habang nagkakaita si sister, lalo gumaganda. Hindi pa napasin niyo ba si Sister Lisa? Tingnan niyo nga Sister Lisa. Maganda ba? Wala po kontra ha? Praise God. Oo, naka-post siya sa, nakita ko nag-post siya kahapon, marami siyang solo picture. Buti lang hindi sila sa si Brother. Okay, in mga yung bang hindi ka talo sa ling, hindi ka makahiya. Yun, kailangan the peace rules in your heart. Di wala kang kaaway, but you are at peace. Di ba? Yun ang kailangan po natin. Hallelujah.
Okay, merong kwento dyan eh. Sa Biblia, hindi ko na mabuksan. Pag meron kang kaaway, makikipag-gera ka, ang tao may 10,000. Ang kakalaban may 20,000. Halaman ka ba? Hindi. Ano gagawin mo? Praise. Peace treaty. Ha? Praise. Isopering. Peace treaty. Lalapit ka sa kalaban mo. Huwag na po natin ituloy. Tsaka po kasi matatalo kayo eh. Pero siya talo. Bago ka daw makipag-engage sa giyera, eh mag-isip ka muna ng malalim. Maraming isa sa alang-alang bago ka makipagkagalit, bago ka magsalita ng masakit. Tingnan mo muna yung kausap mo kung sino. Ang dali natin mag-judge eh. We are judgmental. Ang basahan sa Espiritu. Sino ba ka-anointed yung kausap mo? Kasi, sabi nga ng Biblia, do not touch my anointed. May paglalagyan ka. Amen. Okay, mahirap mag-self-promote. Hindi po isa maganda. Yes. Pero guys, kung kayo matuto, iiwanan mo ang lahat ng dahil kay Kristo. Kahit nyo bang gawin? Kaya yung Espiritu, sasama. Malakas ang Espiritu. At hindi na siya ang inuusig mo. Si Jesus Christ na inuusig mo. Sapat ang nasa Kanya ay si Kristo, the Holy Spirit. You must understand that. We underestimate. We are so judgmental na binabaliwala natin ang isang taong kausap natin o mga taong kausap natin because we are victims of this world. We are after riches and wealth. We are after popularity in this world. Kaya walang peace of mind. Sa mundo ito, ang hanapin mo yung pinahina ng Diyos. Minsan sa mayaman ka sumama, sasabit ka eh. Minsan naka-apply ka pala eh. Kasama ka pala doon sa 15 contractors eh. Kasama ka pala doon sa mga senador eh. Kasama ka pala sa congressman eh. Ang bigat. Alam niyo ba yung flow opera sa Pilipinas, paano nagpo-flow? Alam niyo ba yung mga insertion? Alam niyo ba kung hindi tumatanggap ng natitire para sa executive branch lang? Actually, ang nagdidesisyon ay ang Congress ng pera. The Congress. Kaya nga sa kanila ang marami pera, sila ngayon ang maraming problema. Sapagkat sila, may insertion, sila napakaraming pera nawawala on their behalf sa kanilang control. Okay. Kaya, there's no peace. Kaya, seek for peace. Deep down in my heart, I got peace. Down in my heart. Deep down in my heart. Yung mangyayari lang po yun if you're growing in Christ. Kung lumalagay tayo sa Panginoon. It is not our knowledge. Hindi nga about knowing all the laws eh. It is how we submit, how we believe in Christ. Kung paano natin pinaniniwalaan na tayo tinubos ni Kristo sa lahat ng ating kasalanan. And we are so humble enough. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Okay, let's go to the word joy. Tapos na tayo sa joy, di ba? Okay, sa joy tayo at conclusion po tayo. Sa Matthew 2:10, please. Matthew 2:10. Matthew 2 verse 10, At
At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. Tama ba yan? Okay, ang nakita lang star. Tatlong, 3 wise men. Malapit na naman ng Pasko. Merry Christmas po. Nag-practice na po kayo ng Christmas carols. Christmas na po, September na. Alam niyo, nakita ng 3 wise men? Only the star at nagkano sila ng exceeding joy. Only the star. A baby in a manger is a baby. Hindi mo pa makakausap. Bagong panganak. And they are exceedingly joyful. Only the star. There is hope in this world that is full of darkness. Masaya tayo pag nakarating kayo dito na araw ng linggo, you are very happy. Sapagkat lahat ng hadlang inalis ng Diyos, makarating na kayo sa bahay sambahan. Amen. Kami pag nasa mall, ang nasa isip namin kung ano, bibili namin para sa church. Bibili kami ng damit para sa church. Amen. And it made us glad. Unspeakable joy. Eh, kumisan yung level natin. Enjoy, napakababaw. Yung laughter, napakababaw. Naintindihan nyo ba? These wise men, only the stars. Amen. Hindi naman nila makakusap si Jesus. Sapagkat sa gold, walang ituturo sa kanilang katwiran. Hindi makagawa ng himala. Pag natutunan niyo basahin ng Biblia, meron pa ng joy. Huwag na po dito. Yung mga anak lang nyo na tumataas, lumalaki. Bukas makalawa. Kasi pagyan nyo si Hugo. Bukas makalawa napakatatangkad na rin yung dalawang dalaga nila. Matangkad pa kayo. Valerie. Kasi si Valerie. Hindi ba, John? Sa kanilang sa batang si Valerie, hindi ko nga alam kung bakit lagi niyang gusto sumambay. Basta yun yung nakasanayan niya. Lagi siya nandito pag linggo. I don't know why. Ano ba talaga dahilan at madalas ka rito? Hindi ba dahil gwapo ko? Hindi naman yun. No? Nagkakamali ka. Something inside na nagpapatibok ng puso mo. Ako mapagsasalita ako si Brother Robert. Brother Robert, you're supporting the church. You're supporting the church. Pagkain, pera. Why? Brother Robert, why? Bigyan mo ng dahilan yung luha kung ba't umiyak. Amen. That's the joy of the Lord. Hallelujah. Sarap po sa Panginoon. I try to have friends, pero lagi akong bigo. Ganito yata ang takbo ng mundo. I tried na mag-build ng grupo, pero hindi ka lang. Gusto ko na meron isang makagawa ng mga conferences, merong group of pastors that will lead a revival group. Hindi mo mangyari. It's very hard to find gold. Napakahirap pumanap ng ginto. Amen ho ba? Marami sa inyo na gano'n, merong nakita po kayo na kayo ay ginto sa amin. Amen? Amen.
Lalo si Sister Evelyn, asawa ni paring Andy, ang apelido niya Ginto. Ginto ba? Amen. Kaya we find gold. Yes. Sa asawa ni Brother Andy. Siya, ang apelido po niya ay Ginto. Pero mga sabi ko, ano ba apelido mo? Masyado tayo seryoso. Ito pa, isa, basahin natin, Matthew 13:44. Hindi ko mapagsalita si Brother Robert, napaka-tahimik ng tao niya. Brother Robert, kailangan mo kami ayahin kumain. Pero ano ha, hindi kami sosobra sa oras. Kukuntian lang namin ganun. Okay. Matthew 13:44, pakibasa. Matthew 13 verse 44, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili ang bukid na yaon. Ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik. Iniwanan ang lahat ng kanyang tinatangkilik. Mabili lang ang lupaing iyon. Amen. Treasure hid in a field. When you found Christ, when you find the kingdom of God, iiwanan niyo ang lahat para sa pananampalataya kay Kristo. Amen. Wala dapat po siyang kapalit sa puso po ninyo. Ang sabi ito, He hid it, and for joy thereof, goeth and sell all that he had and buy it that field. And for joy. Ang pagiging Kristiyano ay dapat maging maligaya ka. Eh nagtataka lang po ako kasi hindi naman nakakapagtaka naman, sa totoo lang. Kasi marami kang babaguhin sa buhay mo. Pero pinapatunayan na ng Panginoon na siya ang pinakamahalaga. There's no like God. Wala po siyang katulad. Yung pong may usapin ngayon, konti na lang po. Ang sabi nga ng isang nagrekisa, hindi lang po 40 cars meron sila. 80. Magagamit pa ba lahat yun? 80 sasakyan. Eh, isa lang na sasakyan karag-karag, masaya na tayo, di ba? Di ba, Brother Albert, yung Honda mo, masaya na no? Amen. Kasi basahan dyan si Lord. Yes. Masaya na tayo, andyan yung mahal mo sa buhay. Na isasakay mo pa kahit medyo luma yung sasakyan natin. Amen. Pero yung 80 brand nyo, andun ngayon, na-skandalo. Nakakaawa. Sabagat binabato ang kanyang bahay. Sinusulatan ng magnanakaw. Ito huli. Ito ang tiga-Bukawi. Napagbibintang si Raulo. Pero nag-post isang foreigner. Wala na ika sa katinuan nito. Wala na ika ulo nito. Ngayon, hindi naman totoo yun. Hindi totoo. Marami ka ng pera o konti man ng pera, ba't ka masisiraan ng ulo? Lalo pang marami kang pera, hindi ka masisiraan. Di ba, Brother Charlie? If you have billions, o millions, 100 millions, ba't ka masisiraan? Amen, ako magkaroon lang ng 2,000, buti na sa'yo. Amen. Kaya hindi totoo yun, na masisiraan ka. At saka kahit na halimbawa na mailit yun na pinagbibintang sa'yo, eh mayaman naman kayo, pamilya mo. Amen. Di ba, brother, sino ba pinakamayaman ngayon sa buhay niyo? Amen? Kaya ang kaligayahan hindi sa dami ng possession eh. Ayan, yung talents na meron tayo. Iyan na isa na nakakabigat. Binigayabang natin. Nakakabigat po na. Yung mga pinanonood ko dito sa The Clone, ayaw pong makikita yung mga fans nila kung sino yun. Matatalo si Matt Monroe eh. Kung matatalo si gano'n eh. Talaga may mga manok-manok na sila eh.
Nga panlupang karangalan. Nga panlupang karangalan. Tapos kung may recording alam tayo, ay tayo magpaturo. Amen. Ako, marami ko nabibiling bagay na hindi dapat bilhin. Eh. Akala ko tama, mali pala. Sabihin, we need to learn more. Eh, parang alam mo ng lahat ng isang bagay. Di ba? Baka ito'y mahuhula na. Marami pa tayong hindi alam sa buhay na ito. Masarap yung buhay ng masarap din ang buhay na malayo sa asawa. Di ba? Masarap, tahimik. Amen. Makakapag-aral kang mabuti. Hindi mo kailangan lumayo para hindi mo makausap ang asawa mo, no? Di ba may mga bahay na hindi nag-uusap yung mag-asawa? Eh kung doon ng kapayapaan, ba't ka makikipag-usap singhalan ng singhalan? Meron ba nito mag-asawang away na away, singhalan ng singhalan? Yung mabuti pa, malayo ko sa asawa mo, amen? Kahit ba ang layo niyo, isang paderla pagitan eh. Ang mahalaga, protect your peace. Masaya ka kahit ka nag-iisa. Kasi ang kaligayahan naman si Jesus Christ eh. Amen. Ay kung inintindi mo lahat, ang problema ni Aquino, problema ni Chris, di ba? Lalo ngayon, ang daming may problema ng congressman, pinoblema mo si gano'n, pinoblema mo si gano'n. Meron ba kayo kakilalang gano'n, pinoproblema? Eh, mukha ka hindi na babalik si Juan eh. Mabibigil mo ba yun? Kaya niyong bumalik. Ay, talagang hindi na magbibigay si Juan eh. Ano magagawa mo kung ayaw niya? Baka meron kang ginagawa hindi tama. Don't lose your peace. Huwag mo lang yung kapayapaan. Amen. Amen. Pero iba ayaw na mag-asawa dahil napakapangit ang kwento nung nakita niya mag-asawa. Maraming dahilan ang kalungkutan, pero pasayahin niyo sarili niyo. We must be baptized by joy and laughter. Amen ba? Malasing tayo sa kaligayahan ngayong oras na ito. Kaya niyo ba na malasing sa kaligayahan? Yung tumatawa kayo pero hindi tawang baliw. Tawang nakakalaya. Amen? Tawang nakakalaya. Kasi the opposite is anger. The opposite is, di ba, you have guilt. The opposite ay meron kang dala-dala sa sarili mo. You must laugh. You must enjoy your life. Amen ba? Hindi naman pwede umasa lagi sa pera. Kailangan maintindihan mo na may inyo-offer ang Panginoon ng kagalakan. Isang talata na lang. Sa Luke 10:17. Isang talata na lang po ito. Please. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. Verse 17, At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa inyong pangalan. Okay, balikan natin yan. 15:7 na tayo. Ito na yung last talata natin. Verse 7, sinasabi, Okay. Luke 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Naintindihan po ninyo. Yung isa, doon muna tayo sa una. Sorry. I say unto you that likewise joy should be in heaven over one sinner that repented more than 99 just person which no need of repentance. Ito yung sitwasyon ating panahon. Naghahanap ang Diyos na magsisisi. Hindi siya naghahanap ng mga matutuwid na tao. Ito yung kwento ng 100. 99, ang binanggit, isa lang yung
magkaroon ng joy. There, likewise, joy shall be in heaven over one. Joy in heaven. Kaysa 99 na hindi nagsisisi. Nasa isang pulutong sila. Nasa isang samahan. Sabihin mo ng religious group. Yung 99 ayaw magsisi. Yung isa lang ang nagsisisi. Ang sabi ng Biblia, kung gusto mo magkaroon ng joy in heaven, magkaroon ng repentance. Ang repentance, pang-araw-araw sapagkat araw-araw tayo nagkakasala. Anong kasalanan? Hindi tayo nakapag-pray. Hindi tayo nakapag-worship. Hindi natin ginagawa yung inuutos ng ating Panginoon. Every day, we commit sins. Hindi man commission, sin by commission, kundi by omission. Hindi natin ginagawa ang dapat gawin. Ang mga bata ba ngayon ay gumagalang sa matatanda? Nagbe-bless pa ba sila? Kumikis pa ba sila? Nag-embrace pa ba sila? Nagpapaalam pa sila pag uuwi? Pagdating ba, yumayakap sila sa kanilang parents? Pero Christian community, they belong to Christian community. Hindi ba sila makakapagtabi ng konting pera para makarating sa bahay-sambahan? Iyon yung mga sins. Petty sins, small sins sa palagay natin na nagiging dahilan para hindi tayo makarating sa bahay-sambahan. At yun ang dapat nating pagsisihan. Kaya yung 99 ang dapat magsisi. This is not only a doctrine. Ito ay dapat ginagawa po natin. Ito ang ating natural. Pag hindi bumaba ang Holy Spirit, okay. Last, yung inunong binasa. Joy, Luke 10:17. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. Nalungkot ba ang 70? Sumaya dahil sila ay nakapagpalayas ng demonyo. Ang tao nalulungkot pag sinabing may demonyo siya. Huwag kayo malulungkot, ang mahalaga umalis yung demon. Ay yung demon of jealousy, demon of anger, demon of, di ba, ang pagiging makasarili, demon ng katigasan ng ulo. So, yun po ang demons. At lahat po tayo nakakaranas ng yan. Lahat po tayo meron yan. Ang problema, we resist the doctrine ng Panginoon. And the 70 returned with joy, exceedingly joyful, sapagkat lumayo sa mga demonyo, gumaling may sakit, gumawa ng himala ang Diyos. Di ba masaya ngayon? Gawin po natin para mangyari. Okay. Kung hindi po natin i-examine ang ating sarili sa bagay nito, ulitin ko lang po, lahat na may rejection kay Christ ay demonized. Huling panahon na po ito eh. Lahat ng may rejection kay Jesus Christ ay demonized. Hindi po yung may sungay, may buntot, hindi po yun. They're demonized. Ang sabi ni Jesus Christ, ang sa Kanya ay hindi tumanggap is already condemned. Past tense. Amen. At yan po sa mga opisina, sa eskwelahan, sa barkada, hanggang naglipanan sa bahay-sambahan. Minsan nagpupunta ang mga tao for the blessings. Nagpupunta lang para may sense of belongings, pero hindi nagbabago ng ugali. Hindi ba ugali magiging jealousy? Pero ang jealousy, demon po yun.
Wala kang kapayapaan. Kaya ang peace hindi nararamdaman. Kasi pag alis ng asawa, nagbibintang na kagad. You have no peace. Wala kang peace of mind. Okay, we lack na mag-analyze. Kaya nga sa college may subject na analysis eh. Tapos sa college may subject na humanity. Sister Lisa, may subject kay humanity eh. Alam niyo po, kasama sa curriculum niya ng mga pare, pinag-aaralan nila ang ugali ng human. Kaya perfect po nila eh. Ito gusto niya. Ibigay ko. Okay. Ito kanta niya. Ito panalanan niya. Ito. Kaya, there are so many demonized Christians. And then, pinagpupwede natin sa bahay-sambahan. Kaya, huwag akong matahimikin ng demonyo sa bagay nito. Hindi ako tatahimik. Kasi gusto kong maranasan ng Diyos. Kaya, I cried alone. Umiyak ako mag-isa. Umiyak ako sa harapan po ninyo. Kapag gusto kong maranasan po ninyo ang naranasan namin. Amen. Kaya 99, please repent of our sins. And thank God for that one person who repented. Merong party sa langit. Palakpakan natin si Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! Tumayo po kayo lahat. Okay, alam niyo ba gandang, the joy of the Lord is my strength. Ano ba kasunod ng test? Mama na may test? Alam mo ba yan? Nakalimutan na. Ano ba kasunod nun? Okay, sige. Run, please, para pasin-doble yun eh. Para pasin-doble. Okay, let's exercise this. Okay, patawarin mo na yung katabi mo, patawarin mo na, say I love you. Say I love you with the love of the Lord. Patawarin mo na, release. Para mag-operate ang spirit of laughter. Halika, Sister Lolita, halika nga rito. Sister Dore, halika rito. Sister Dore. Sister Perle, halika rito. Ayan. Sister Perle, halika rito. Perli. Oh, mga mawusay na dancer to ah. Ganda naman. Mga grabe. Para ka tiga Baguio ah. Sino may 16? Oh, no. Okay, sige. Yes. Enjoy. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. 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 For the joy of the Lord is my strength. Okay. He gives me living water and I thirst no more. Ano pa? Aha, aha, aha. Hallelujah. Yes. Yun ang songs ha. Simulan natin the joy of the Lord. Tapos sundan natin He gives me living water and I thirst no more. And then aha, aha, aha. Hallelujah. Halika, halika rito sa aking kapitela ko. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord, with the joy. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord
He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is hallelujah. 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 For the joy of the Lord is okay, bago natin yung dali yan. Halika nito, Cloud, tsaka ikaw. Halika sa harapan, dalawa. Halika. Okay. Praise God. Di ba tayo tapos? Tintin, lapitan mo si ate mo. Lumapit ka kay ate mo. Lumapit ka kay ate mo. Sige, and forgive each other. Forgive each other. Kailangan mangyari po yan. Love you. Sister, isa nyo rin. Tawanan mo si sister. Pagtawanan mo siya. Pagtawanan mo siya. Alex, sumawa ka ha. Pagtawa tayo lahat. Brother Robert ha. Hindi, pagtawanan mo si Ian. Pagtawanan mo yan. Tatabi mo. Sige, gawin. Mo. Sige, pagtawanan mo. Asawa mo. Kailan pagtawanan mo? Pagtawanan mo yung asawa mo. Brother Alvin, tumawa. Tawanan niya asawa, Brother Alvin. Asa si Cloud? Cloud? Ito sana mo. Cloud, pagtawanan mo siya. Pagtawanan mo siya. Okay, come on. Let the laughter and joy flow. Patay niyo tumawa. Come on. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord, He gives me living water. He gives me living water, and I thirst no more. He gives me living water, and I thirst no more. He gives me living water, and I thirst no more. For the joy of the Lord. Sing aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Hallelujah. Alex, ano ka rito? Aha, aha, hallelujah. Aha, aha, hallelujah. For the joy. Okay, what about the joy of the Lord? The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Aha, 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 hallelujah. Aha, 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 yes, hallelujah. Aha, aha, hallelujah. For the joy of the Lord is my strength. Dali. Sister Doreen, tanong mo kay sister, bakit ngayon na siya dumating dito? Tanong mo sa kanya, bakit siya dumating? Ba't ka ngayon lang ka mo? Yes, the laughter must flow. Hindi, merong exceeding joy dapat meron po tayo. Oo, hindi natin alam ang kagalakan ng Panginoon. Yung 99 must repent. They must repent. Yung 99. Okay na kayo? Okay na kayong dalawa? Brother Alex, okay ka na. Thank you very much. Thank you for being in sport. Sabi ni Brother Alex, Bishop, hindi ako pupunta. Mahina kita ko eh. Pumunta ka. Iba yung kagalakan sa Panginoon. Kung wala kang pera, lalo kang maging masaya para hindi nila halata. Di ba, Brother Robert? Brother Robert, pag may pera ka, anong reaction mo? Pag wala kang pera, anong reaction? Parehas lang. Hindi ka nawawala ng pera, no? Sana all.
Okay, these young people, tinatanong ko sa kanila, ano ang kanilang extremes? Paano ka nagagalit? Paano ka, tinatanong ko sa kanila, sinasabi ko nila, they have different reactions and most of the time, sila ay sumpungin or they are more emotional yung problema. Kaya, pag naintindihan po nyo na ito, is the kingdom of God, peace and joy and righteousness in the Holy Spirit. And by faith, Brother Alex, by faith, wala kang masyadong maraming pera, by faith. Pero man naman kukunti, pero nakakapag-upa-utang ng 50 mil, 20 mil, wala kang pera. Yung akin yun. And always, be faithful, mapuno ka ng hope. Minsan wala na tayong pag-ibig at least yung hope meron pa rin. 8 years tribulation si Tess. Ako 5 years tribulation. Hindi tayo susuko dapat. Si Celo, 8 years tribulation na kanilang relasyon. Yan si Steven. Oo, pero hanggang pa rin silang dalawa. Nasaan yung darling mo? Where is? Ano ginagawa doon? Tumawag po yan. May tumawag. Okay, Brother Charlie, thank you very much for supporting our sister Ine. Ito, matibay yung mga kasama ito. They are one of the 8 wonders of the world. Amen. Kaya nakita ko tumatakbo yung Del Carmen. Totoo na ba ito? Charlie, how true? Kaya meron Del Carmen na nag-post, nagbibiyahe. Iba na, pero that's the same name. Yeah. Ang inlay niyo, kinuha yung name. Binayaran din yung pangalan. Sana nabayaran ba kayo? Hindi ka kasali doon. Okay, at least sign niya na pwedeng may mangyari pa. God do so. Kaya salamat again kay mag-asawang Alvin. Sabi anak mo, pag-pray natin bago mag-pray. Kaya rin anak. Samahan mo anak. Gusto mo din. September born. Please, September born. Samantalahin natin. Halika, may time natin yung pagkain din. Pagkain niya. Mainit pa ba yung pagkain? Opo. Yung kanin mainit pa. Opo. Bagong... Ali kayo. Lahat ng may birthday. Sino ba ang kasama nila? Valerie ka. September. Kailan din mo Valerie? Next year? 17 ka na ngayon? 17 ka na. Si anak mo dito. Bakit anak mo dito? Casey. September. Casey, halika. Where is Casey? Sino pa after kay Jorana? Okay, kung you want na mag-celebrate kayo dito, maghanda rin kayo. Ito, ginawa na itong mag-anak na ito. May mga iba ay okay lang yun. No? Si Steven, sagutan ni Sister Doreen niya. Sister Doreen, isa nga po mong drummer, ha? Mukhang kakalimutan niya, ha? Halika. Birthday mo. Grand champion ng volleyball. Na-utilize yung kanyang height, saka yung kanyang powers, saka yung kanyang strength na gamit sa volleyball. And then, hanto ka pa rin sa trabaho mo, no? Hanto ka pa rin. Hanggang kailan? Magkasama tapos may bali. Marami ba ba? District na. District. Bali, Ito, ano yung labanan niyo? Community bali. ano po, Santa Maria Leyva. Bali, inter-barangay ba? Pang-district na po talaga. Yung nakarang pang-district na ba yan? Ano na po, Santa Maria. Santa Maria lang. Tapos ito po, pang-district. Okay, pag-pray natin sila. Salamat po, O Diyos. Sa unang-una sa batang ito, Panginoon, sila ay nag-prepare for us para meron kayong pagsalusaluhan.
In return, Panginoon, maraming kang gagawin sa pamilya nila. Sa pag-iingat, sa nabuhay ni Brother Alvin, sa promotions, Panginoon, sa kanilang mag-asawa, ang matamis sa pagsasama, even the gifts that they have, their voices, Panginoon, na hindi mo kayang tawaran sa gagandang talento na pinagkalubusan nila, sa dalawa nilang dalagita, O Diyos, na lumalaki, na bigyan mo ng mga banal na pagkatakot. At lalo kay Hugo, Panginoon, the only son, dalangin po namin ang lumaki, may banal na pagkatakot sa iyo, walang karamdaman, gugupo sa kanya, ma-meet po naman ang pangarap ng munting kaisipan niya, Panginoon. Ito'y maganap at mangyari with the guidance of his parents. Thank you very much, Lord, at hindi mo sila kakalimutan sa hanggang sa dumating ka, O Diyos. Ang kanilang kabutihan, Panginoon, sila ay tumaya sa iyo, IC. At Lord, huwag silang mabigo. At ayaw mo, in every relationship, there is testing, Panginoon. Help us, Lord, to pass all the trials and testings in relationship. But we believe, Lord, that the love is the key to all of this. Maraming salamat po, and ang mga celebrants man bukod kay Hugo ay nasa aming harapan. Ay ikaw, Panginoon, magpapala sa 3 dalagang yan, O Diyos. Ano man ang mga pangarap pa nila, naisin, prayer list, prayer focus, Panginoon. Ito ay maganap na nagkaroon ng katuparan, O Diyos. Lalo na mga bagay na nasa gitna ng iba na nakalooban. Huwag ko silang pababayaan. Kaya mo, the cleanest, the pwedeng mangyari sa kanila, Panginoon. Hayaan mong ang kabutihan mo ang sumakan nila. Kung paano binigyan mo sila ng kagandahan, kabataan, kalakasan, Panginoon, ay huwag po nila silang magkakalimot na magpasalamat sa iyo. Walang buwang ang negative spirit sa kanila, Panginoon. Walang buwang ang demonic spirit sa kanilang buhay. Only the Holy Ghost. Only the things of the Lord ang sumakan nila. Pagpalain mo sila, gamitin mo sila sa maraming tao, maraming pagkakataon, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, si brother, Panginoon, Stephen, na habang panahon, nagtiyaga, nagtitiis, gumagawa ng lahat ng kanyang kakayanan. He offered his life sa music ministry, Panginoon. Nagkatuwang niya ang kanyang kuya Ron at ang dalawang ito, O Diyos. Pagpapalain mo siya sa ng kanyang kabanda. Maraming salamat, O Diyos, at pagpalain mo sa aming kakainin at huwag po hindi namin kakalimutan ang kanilang kabutihan, ang lahat ng kanilang kabutihan. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan in Jesus' name. Palakpakan natin sa Lord. Amen. Amen. Okay. Mamaya na lang si Manny kakanta na. Thank you very much. Pagpalain mo ng Panginoon. Okay. Manny, alin ba? Brother Charlie. Charlie, ready? Hindi, ready yan. Lagi mo ready. Inano ko nga eh. Hindi ko na. Ano naman ang ate mo? Lagi mo. Hello, good morning. Tuning ko yung cellphone ko, walang message ang ate ko.